paalala sa atin ang patuloy na pagkalinga ng Diyos sa lahat ng tao, pati na sa tumatanggi sa Kanya at naliligaw ng landas. Ilan sa mga pinakamalinaw na tanda ng Kanyang pagmamahal ay ang mga propetang sinusugo niya sa Kanyang bayan upang paalalahanan sila sa kanilang mga tungkulin at ipaunawa sa kanila ang malaking pinsalang dulot nila sa kanilang kapwa at sa kanilang sarili sa pamamagitan ng kanilang masamang asal. Si Jesus, ang pinakadakila sa lahat ng propeta, ay dumanas ng mapait na pagtatakwil at ngayoy pinaalalahanan niya ang kanyang mga disipulong sila man ay magkakaganon din sa halip na panghinaan ng loob. Tayo'y dapat na magsikap na maging tapat sa ating misyon bilang propeta sa simbahan at sa lipunan, alinsunod sa halimbawa mismo ni Jesus. Sa Eukaristiyang ito, hilingin natin ang biyaya upang magawa ito, anuman ang mangyari. Magsitayo na po ang lahat at simulan natin ang banal na pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po, Father. Sa banal ng Eucharistia ito, manalangin tayo para sa healing sa ating mga kapatid, Evelina Tivira at Victor and Dimas. Manalangin tayo din para sa mga kaluluwa kay Rodrigo Nativida at Pasensya Sanbel. Ngayon, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo.
Naawaan tayo ng makapangyarihang Diyos at tawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpakumbaba ng anak mong masunurin. Ibinangon mo sa pagkadapa
ang sangkatauhan masuwayin. Ipakuloob mo sa aming ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay makamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa kabila ng di magandang saloobin ng mga makasalanan, walang pinabayaan ang Diyos upang sila ay magbalik loob. Ang paghirang kay Ezekiel na magtungo at mangaral sa mga Israelita ay nagpapatunay ng tuwinang malasakit ng Diyos sa kaligtasan ng pinakamatigas mong kasalanan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nilukuban ako ng Espiritu at itinayo ako upang pakinggan ang isang tinig na nagsasabi, "Tao, susuguin kita sa Israel, sa bansang suwain, pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik na sila sa akin hanggang ngayon. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. Kaya puntahan mo sila at sabihin mong ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Sa makinig sila o sa hindi, pagkat matigas nga ang kanilang ulo, malalaman nilang may isang propeta sa gitna nila." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mata naming nakatuon sa awa ng Panginoon. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Ang aking pangmasid doon nakapukol sa luklukan trono mo, O Panginoon. Tulad ko'y aliping ang inaasahan ay ang amo niya para matulungan. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Kaya walang humpay ang aming tiwala, hanggang ikaw poon ay sa amin maawa. Mahabag ka sana, kami kaawaan, labis na ang hirap naming tinataglay. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Kami hinahamak ng mga mayaman, matagal na kaming laging inuuyam ng mapangaliping palalo't mayabang. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Maging ang mga dakilang santo ay may kahinaan, tulad ng mahiwagang tinik sa laman, na binabanggit ni San Pablo sa sipi ngayon. Sa mata ng Diyos, ang mahalagay ang ating pakikipagtulungan sa Kanyang biyaya. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, para hindi ko ipagyabang ang kamangha-manghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang wag akong mapalalo. 3 beses kong idinadalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot: "Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin, at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanling. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumasampalataya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nagtaka si Jesus sapagkat hindi sila sumampalataya. My brothers and sisters, in the past few days, the discussion of the readings in our church was about faith, pananampalataya. Sa mga tao yung sa totoo lang marginalized, they were not counted in the dominant society at the time. Mga mahihirap, mga tao yung may mga sakit, mga paralitiko, leprosy, kahit mga pagano, they were not counted, but they have shown great faith in Jesus, in front of Jesus. And because of their faith, they were saved by God. In contrast, ngayong araw, naririnig tayo that Jesus was amazed at their lack of faith. Sa kanyang sariling bayan, sa kanyang sariling relative, those people who know the very background of Jesus. That is why they didn't respect Jesus. They didn't want to believe, as Jesus himself mentioned in the last sentence of the gospel that we heard today. My brothers and sisters, in line with the gospel, the very message that we heard today about faith, what God wants from us, what God wants from us, what God desires from us. Walang iba, that is faith, pananampalataya. The simple word, but very, very important as our foundation in following and believing in God. Having faith means believing in God and trusting Him, relying in Him
in any kinds, in any different situation. With faith, we can see the mighty deeds. We can see big things, great things, miracles that God does in us, in our life, that God does in us, even through ordinary things that we comprehend in our journey in daily life. Let us use the eyes of faith, not only these eyes attached in our head, but the eyes of faith, so that we are able to see the extraordinary things, the miracle, the great things that God is doing in our life, even, as I said, through simple and through our daily life. As it is mentioned in the Gospel according to Matthew chapter 17, how powerful the faith is, the faith in God. If you have faith the size of mustard seed, it is mentioned there, we can even move the mountain. It means that our faith too small, but if we really comprehend it, it will become very powerful in our life. Do we have it? That is the question. My brothers and sisters, as I mentioned in contrast, and this is about the contrast of the people who were described in the past few days in the reading, especially in the Gospel, who have faith in God. Now, at synagogue in the hometown of Jesus Nazareth, the people actually like to hear Jesus, like to hear his preaching, his teaching. They were amazed, they are astonished. But at the end, they questioned Jesus. They scrutinized Jesus' background. They scrutinized his family background. And knowing his family background, they cannot accept Jesus. Or maybe they don't want to accept Jesus. And they don't want to believe in Jesus. I know Jesus from the other side of the river, from the squatter area, uneducated family and parents. Why must we believe in him? That is more or less the description that we can use. My brothers and sisters, Jesus himself is amazed of the reaction of those people who know him from the very beginning. In this case, we are reminded, brothers and sisters, that God does not look at our family background. God does not look at our social background, educational background, financial background, etc. The salvation brought by Jesus is universal. Anybody can get it. Anybody can receive it. No one, no other group can dictate. Just like it is being pictured in the gospel very often by the Pharisees or the scribe, as if they are the one who can dictate, who can receive the salvation from God. No. God believes, God trusts our goodness, our disposition, our sincere motivation,
our competence, our commitments in following Jesus. In fact, in this case, we are just one family. If our purpose in life, is to live according with God's plan, according to God's will, according to God's plan, according to God's blessing, direction, then we are family. We are brothers and sisters. That is the way how Jesus is teaching us every now and then. Let us make our community, make our Christian family, make our parish become more inclusive, more compassionate communities. Never reject others, never deny others because of family background, social background, financial background, social status. That is not in accordance with Christian teaching, with Jesus' teaching. It is enough that Jesus himself who experienced that. But if we commit to follow Jesus, we need to put aside those things. Let us comprehend this very beautiful teaching. Let us exercise our faith in daily life in more inclusive way. May the good Lord bless all of us. Amen. Please all stand. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Malinaw na palatandaan ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang bayan ang mga propeta. Kailangan natin sila ngayon tulad noong una. Ipinalangin natin sa lahat ng tinatawag sa ganitong uri ng paglilingkod sa ating panahon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway ang simbahang Katolika ay maging tapat, maging walang takot o pag-aalinlangan sa kanyang tungkulin bilang propeta sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway ang mensahe ng mga propeta noong araw ay maiangkop sa ating kalagayan ngayon at mapagbunga ng pagbabalik loob at kabutihan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway lumago ang tunay na propesiya sa simbahan at kilalanin ng kanyang mga pinuno at mga mananampalataya.
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway ang mga nahirang sa paglilingkod bilang propeta ngayon ay di mangamba sa hamon ng kanilang misyon o sa banta ng pagtatakwil. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway ang mga nahirang sa paglilingkod bilang propeta ay mamuhay ng alinsunod sa mensaheng kanilang ipinangangaral. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway lahat ng tumatanggap ng sakramento ng pagpapahid ng langis, kasama ng kanilang manghal sa buhay, ay mapagkamit ng kapangyarihan ng Panginoon at maging tanda nawa sila ng habag at pag-asa para sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik po nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan at para sa mga inaalay sa misang ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, padalahan mo kami ng marami at karapat-dapat na mga propeta para malinaw naming makilala ang iyong kalooban at tupdin itong tapat sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa ami dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod, upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasawalahan.
Gumawa ka pa rin ng magandang paraan. May manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkahamag at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, ng balanghumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, tinawagan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawagan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami
Nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Roberto na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa sila'y muli mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawani mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawani mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahari na Bereng Maria na ina ng Diyos, kaysa na mga apostoli at na lahat ng mga banali na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikalalang mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pakalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pakalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nakaalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Yes po, dear Father. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinaban ay loobin mong laging lumingon sa pinangagalingan ng tinanggap namin ngayon para baksaluhan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Please be seated for a while for some announcement. Una po, mayroon po tayong second collection para sa pagpapagawa ng Kristong Hari Parish. At mamaya po, inaanihan po ang lahat na mag-alay ng ilang minuto pagkatapos ng misa para sa veneration para sa relic ni San Juan Maria Vianney at Santa Clara. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan at maging propeta ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay. Salamat sa Diyos.